So, magandang umaga mga kaibigan. Magre-repat po tayo ng mga foxtail. Actually, naripat ko na po yung iba. Pero, hindi ko po sila naayos gawa ng sa kagustuhan ko maisabit kaagad. Kasi, ayoko nakakita si Mr. ng kalat or kasi yun nga, may first batch and second batch na dumating. So, sa kagustuhan ko na maisabit kaagad, wala na siyang makita. Ayun. Niripat ko sila pero hindi ko nalinisan. Actually, sa sobrang sukal na siguro yung halaman ni nanay, yung nagbenta ko nga nitong mga orchids na to. Yun nga yung sanggumay, oncidium, at saka itong foxtail. Syempre, ayan, at saka nasa highway, sobrang dumi. Ayan. So, yung iba, napunasan ko na at okay naman na yung paglipat ko sa kanila, nasa labas. So, itong mga to, hindi ko pa masyadong nagalaw. Ito, napunasan ko na kanina. Kung mapapansin po natin, nakintab na yung kanyang dahon. Ayan, at sobrang dumi. So, yun, yung iba nilagay ko sa basket, and then yung iba tulad nito, nilagay ko sa clay pot, and then pinatong ko siya sa basket na sa ganon, hindi ko natatalian yung clay pot. Nilagay ko mas okay pagka nandiyan na siya sa basket. Yan, at safety naman. And then tinalian ko siya dito. So yan, good na po ito. At napunasan ko na po yung kanyang dahon. So, yung mga nasa loob, hindi ko na siya pinakialaman. Baka mabugbog natin, masira. Kaya makintab na siya. Ayan. So, itatabi ko po ito. Hindi ko nga siya maiayos kasi syempre, nasa basket na siya. Hindi ko siya patong sa lamesa kasi gumagalaw. Even this one, ayan, inilagay ko po siya sa maliit na basket. Ayan. At tinalian ko po ng tire wire dito sa ilalim, sa stem. Then nilabas ko po yung ugat. At naglagay po tayo ng charcoal at coconut husk. Ayan. So, napunasan ko na rin po ito. May mga nagawa ako, pasingit-singit lang po kasi. Kaya nakakatamad po mag-video. Pero may nakita akong punasan ko na siya, pero ayan, madumi pa din. Pero okay lang. Importante, matanggal ko lang yung ibang dumi kasi sobrang kapal na. So, isasabit ko na po ito sa labas. Okay na yan. So, puno na sa likod. At ganun din sa harap. So, ito magdadala rin si kapatid. And then, yung the rest, nilagay ko sa pot na ganito. Lalo na po yung wala pang ugat. Actually, may palitaw na ugat. So, syempre, sa kakamadali siguro, ni nanay yung nagbenta sa atin, basta na lang nakat niya, pero may nakita po akong palitaw na ugat. So, ito kasi, may butas sa tagiliran, pero sa ilalim wala pong butas. Kaya kung makikita nyo, may tubig. Tumulo. So, it means may nai-stack pa rin na tubig kahit papaano na mag-hold ng moist para makatulong kay foxtail, sa ating foxtail na magkaroon ng ugat. Kaysa yung ibabad ko siya sa sphagnum moss, medyo mahirap hanapan ng container kung saan ko siya ilalagay kasi nakabuyang-yang siya. Milk tea na cup, matutumba kasi mas mabigat itong halaman o orchid. So, ayan, pupunasan natin. Kung mapapansin nyo, sobrang dumi.
Ayan. So, yun nga, nagawa ko na po yung iba. Nalinis ko, pasingit-singit habang nagbabantay ng tindahan. Sobrang dumi. Para lang kahit papaano makahinga naman na maayos yung ating orchids. Lalo itong foxtail. So, halos lahat sila pare-pareho. Ayan. Yung sa may bandang dulo, dito sa papunta sa crown. Actually, yung nalinis ko, gumamit tayo ng cotton buds. Pero hinay-hinay lang kasi papunta siya sa crown. Baka masira natin. Lalo na po pagdating dito sa may talbos. Sobrang dumi. So, same dito, ang ginamit natin, more on coconut husk. Naglagay ako ng malaking coconut husk na buo sa ilalim. And then, the rest ay uling. Ayan. Pinatong ko si foxtail doon sa isang malaking, itong nakalitaw na to, malaking bunot. So, madami-daming trabaho po ito. Ayan. Wow. Dito hindi na kasi papunta na siya sa talbos. And then, pupunasan natin ng tuyo. Para makuha pa rin natin yung mga tira. So, even yung mga dendrobium ko, pagka may oras ako, binabalatan ko sila. Yung mga dry na balat, na para akala mo hindi na makahinga yung kin. Yun, binabalatan ko rin. Pag may time po, pero bihira. Nagagawa ko lang minsan pag Sunday o ano. Ayan. So, makintab na siya. So, yun nga. Ayan. Magre-repat tayo. Ito na yung tapos na. Kung makikita po natin, sobrang dumi. So, ito, dry na to. Ayan. Tatanggalin na natin. Ayan. And then, iisa lang po yung naiwan, pero okay lang. So, bago natin i-repat, nilinisin ko na. As in, sobrang dumi. Ayan. So, ito, ilalagay ko ito sa clay pot kasi mabigat yung ating foxtail, itong size na ito. So, medyo mabigat. Ipapasandal ko lang siya ng ganyan and then palabas na po yung roots.
mix ko lang yung ating mga coconut husk. Ilalagay ko po siya dito sa malaking hanging basket. Ito ang medyo mahirap kasi ilulusot natin para maging balanse. Iyon. So, ito stem dito, pwede ko siyang itali or kahit hindi na kasi nasa gitna ng dalawang dahon. And then, para balance po yung ating basket, naglalagay po tayo ng sisingit lang po ako ng uling o kaya coconut husk. So, yung bigat papunta lang dito sa kabila. Pero okay lang. Kasi, para hindi malaglag yung ating halaman. Kasi hindi ko na siya tinali. Yan. So, ready na po siya. Nalinis na natin. Itong mga to, hindi ko na puputulin kasi ganun po talaga, lalo pag top cut. Nangingilaw din po yung ilalim na dahon. Yan. So, antayin ko lang po na magkaroon ng mag-produce ng another roots para maging stable po siya. So, ayun, i-repart ko po muna lahat and then i-update ko po kayo mamaya. So, mga kaibigan, ito na po sila lahat. Yan. Yung mga nakasabit sa labas, hindi ko na po sila pinakialaman. So, sana maging stable na sila, yung mga, lalo na yung tig-isa ang tagat. So, wala na po akong clay pot. Kaya, dito ko na po nilagay sa mga basket na ganito. Yung iba. So, yun. Napunasan ko na. Nalinisan ko na sila lahat. And then, didiligan ko na lang po at isasabit. Ayun. Thank you so much. Bye-bye. God bless us all. Keep safe, everyone.